Isang maliit na baryo sa gilid ng bayan ng San Pablo, nakatira ang isang babaeng hinahangaan ng marami dahil sa kanyang likas na ganda at kabutihang loob. Siya si Aling Rosa, isang balong ina na may 5 anak. Ang kanyang mga mata ay semiliwanag ng umaga, ngunit ang kanyang mga palad ay magaspang at puno ng kalyo, tanda ng walang humpay na pakikipaglaban sa buhay. Iniwan siya ng kanyang asawa ng hindi inaasahan, dala ng isang malubhang karamdaman. Sa murang edad, naiwan sa kanya ang responsibilidad ng pagpapalaki sa kanilang 5 anak, sina Marco, Liza, Ben, Carla, at ang bunso na si June. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Aling Rosa. Nagluluto siya ng bibingka, puto, kutsinta, at suman upang itinda sa palengke. Bitbit ang malaking bilaw sa kanyang ulo, naglalakad siya ng ilang kilometro papunta sa pamilihan. Sa gitna ng init at ulan, hindi siya sumusuko. Pagkatapos magtinda, uuwi siya upang diligan ang mga gulay sa kanilang maliit na bakuran, talong, okra, kamatis, at sitaw. Ang mga ito ang pandagdag sa kanilang hapag at minsan ay naibebenta rin sa kapitbahay. Kung hindi pa sapat ang kanyang kinikita, tumatanggap siya ng labahin mula sa mga kapitbahay. Makikita siyang nakaupo sa may poso, kinukusot ang mga damit hanggang mamula ang kanyang mga kamay. Lumipas ang mga taon, unti-unting natupad ang kanyang mga pangarap para sa mga anak. Si Marco ay naging guro, si Liza ay nagtrabaho sa isang bangko, si Ben ay naging mekaniko, si Carla ay nakapag-asawa ng isang seaman, at si June ay naging pulis. Nakapagtapos silang lahat dahil sa tiyaga at sakripisyo ng kanilang ina. Ngunit kasabay ng kanilang pag-angat ay ang unti-unting paglayo ng ilan sa kanila. Si Marco at Liza, abala sa kani-kanilang pamilya at trabaho, bihira nang dumalaw. Nahihiya raw sila sa kanilang simpleng bahay. Minsan, kapag may handaan, hindi nila ipinakilala si Aling Rosa bilang kanilang ina. Masakit iyon para sa matanda, ngunit nananahimik na lamang siya. Si Carla at June naman ay nanatiling malapit sa kanya. Madalas silang dumalaw, may dalang pagkain o gamot. Inaalalayan siya ni June kapag masakit ang kanyang tuhod, at si Carla ang nag-aalaga sa kanya kapag siya'y nagkakasakit. Ngunit si Ben ang nagdulot ng pinakamalalim na sugat sa kanyang puso. Nang makapag-asawa si Ben, nagbago siya. Madalas siyang mainis sa kanyang ina. Minsan, nang mga ilangan ng tulong si Aling Rosa para sa kanyang gamot, sinagot siya ni Ben ng pabalang. Hindi nakita responsibilidad, Nay. May sarili na akong pamilya. Parang tinusok ang puso ni Aling Rosa, ngunit ngumiti pa rin siya. Anak, naiintindihan ko. Hindi niya alam na may mas mabigat pang kapalarang naghihintay. Lumipas ang panahon. Nagkaroon ng sariling anak si Ben, isang batang lalaki na kanyang minahal ng husto. Ngunit habang lumalaki ang bata, naging suwail ito. Hindi siya sinusunod, sinasagot-sagot siya, at kalaunan ay iniwan din siya upang sumama sa barkada. Isang araw, narinig ni Ben ang mga salitang minsan niyang sinabi sa kanyang ina, ngayon ay ibinalik sa kanya ng kanyang sariling anak. Parang bumalik ang lahat ng sakit na kanyang idinulot. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang ina, ang mga kamay na kumayod para sa kanya, nagluto, naglaba, nagtanim, at nag-alaga. Napaluha siya. Agad na nagtungo si Ben sa lumang bahay ng kanyang ina. Natagpuan niya si Aling Rosa na nakaupo sa duyan, mahina na ang katawan ngunit may ngiti pa rin sa labi. Lumuhad siya sa harap nito. Nay, patawarin mo ako. Ngayon ko lang naunawaan ang lahat. Hinaplos ni Aling Rosa ang kanyang buhok gamit ang kanyang magaspang ngunit mapagmahal na kamay. Anak, matagal na kitang pinatawad. Ang puso ng ina, hindi marunong magkimkim ng galit. Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Ben. Sa huli, natutunan ng magkakapatid ang tunay na halaga ng kanilang ina. Ang ilan ay huli nang nakaunawa, ngunit hindi kailanman huli ang lahat upang magsisi at magbago. Ang mga kamay ni Aling Rosa, bagaman sugatan at kulubot na, ay naging simbolo ng walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ng magulang ay hindi nasusukat sa ibinabalik ng anak, kundi sa sakripisyong handang ibigay ng walang hinihinging kapalit. At sa bawat pagsikat ng araw sa maliit na baryo ng San Pablo, nananatiling buhay ang alaala ng isang inang hindi sumuko, isang inang ang pagmamahal ay walang hanggan.